Brownout ata, Amanda. Dahil sa paglala ng energy crisis sa bansa, kaya araw-araw na hong mararanasan ng brownout. Hindi lamang dito sa Maynila, kung hindi sa buong Luzon. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng Malacanang, ay ginagawa naman daw ng Pangulong Corazon Aquino ang lahat upang masolusyonan ito. Umaasa naman ang taong bayan sa mabilisang aksyon ng Nanay, kung araw-araw na pong brownout, paano na po natin papaandarin yung rice mill? Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ko ng paraan. Alam ko po na medyo malaki po yung hinihiram ko sa inyo, doktora, pero yung kasi yung binigay na presyo nila para sa generator na bibilin ko para sa rice mill. Huwag kayong mag-alala, paunti-unti po babayaran ko naman yung utang ko sa inyo. Tama ako. Kapag binabagsak, biglang nagiging humble. Po, Ang sabi kasi sa akin ni Fernando dati, nagmamataas ka raw sa kanya. kailan po ako nagmataas sa kanya? I don't know. Pero bakit naman niya sasabihin yon if it wasn't true? Amanda, relax. Nakita ko nag-iisa ang anak mo. Nagmamagandang loob lang ako eh. Huwag na huwag mong lalapitan ang anak ko, Fernando. Kung napalagpas ko, yung mga ginawa mo sa akin dati, ibang usapan na pag anak ko ang kinanti mo. Halika na, Carmela. Alam ko na po kung bakit niya nasabi yun. You see? Di inamin mo rin na nagmalaki ka. Hindi ho, pero kasi... I'm sorry, Amanda. Pero hindi kita mapapahiram ng pera hanggat masama ang loob ng asawa ko sa'yo. Yung karato sa labas, sarado na kami. Uy! Amanda, nagulat naman ako. Dinalaw mo ko. Pasalamat kayo at hindi ko sinimbong kay Ma'am Fides ang lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Pero sana naman, hindi niyo po ako siniraan sa kanya. Dahil wala naman akong ginawang masama sa inyo. Paano naman, Amanda? Masyadong napakatas ng ihi mo. Alam mo naman, ginagalang ako sa lugar namin. Dito. Natapos ikaw naman, binabastos mo naman ako. Ako? Sino nang babastos, Fernando? Ako? Sino? Amanda, huwag ka na magalit sa akin. Kung mabait ka sa akin, mas magiging mabait ako sa'yo. Tutulungan ko kayong mag-ina. Ikaw at ang anak mo. Ibibigay ko lahat sa inyo ang pangangailangan mo. Okay? Anong kapalit mo? Amanda, alam mo naman, hanggang ngayon, napakaganda mo pa rin. Hindi ka tulad ng asawa ko, si Fides. Habang tumatagal, lalong nagiging losyang. Kung alam lang ni Ma'am Fides kung gaano ka kasama, sigurado ako nahihiwalayan ka nun. Amanda, mahirap ang buhay ngayon. Paano mo pakakainin? Ang anak mo, ha? Saan mo paaralin yan? Ha? Paano ko kayo mabubuhay? Ikaw lang mag-isa. Aminin natin na kailangan mo ang lalaki sa buhay mo. Yung mag-aalaga
yung mga alaga para sa'yo. Nandito ako, Amanda. Ibibigay ko sa'yo lahat. Sa inyo ng anak mo. Okay? Ayoko. Fernando, ayoko. Hindi ko kaya pagtaksilin ang asawa ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ano ba? Bakit mga arte mo? Nakuha na kita dati ah. Ha? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hoy, Amanda. Gising ka na pala. Oh. Tanggapin mo to. Sa'yo na yan. Ha? Basta mula ngayon, tayo na. Makikiusap ko lang. Sana huwag malaman ito ni Fidesz, ang asawa ko. Okay? Hindi ko kailangan ng pera. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Ikaw ba si Mrs. Amanda Fernandez? May dala akong warrant of arrest para sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan mo siyang mamatay. Pero ngayon, alam ko na. Dahil matagal ka na palang may interes kay Amanda. Kaya hinayaan mo mamatay yung asawa niya. Ang sama-sama mo! Maniwala kayo, doktora. Totoo naman yung sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Babae kayo. Alam niyo na hindi madaling aminin kapag hinalay. May mga katulad ng ginagawa ko ngayon. Tell me the truth. May ginawa ka bang masama kay Amanda? Kaya nasaktan ka niya? Sir, andito po ba yung nanay ko? Sino pangalan ng nanay mo?
Carmela?